So dito po, putol na po yung kalsada. Napakadelikado lang dahil katulad namin na first time sa lugar na to, hindi namin alam na wala na palang kalsada dyan. Kasi dito, sobrang ganda oh. Sobrang, sobrang lawak. Ayan oh. Ayan, doon kami galing. Pero pagdating namin dito, nagulat kami, wala nang kalsada. So tutuloy pa rin kami sa pupuntahan natin. Kahit daan lang, yung pwedeng daanan ng motor. Maglalakad lang siguro ako pag hindi na kaya. Tapos yung bundok po na yun na nakikita ninyo, doon po kami pupunta. So sana po ay tapusin nyo po yung video na to. At kung ikaw ay bago pa lamang sa atin pong channel, huwag nyo naman pong kalimutang mag-subscribe at pakipindot po ng bell button para lagi po kayong updated sa mga video na atin pong ina-upload araw-araw. Kung nakikita nyo po yung malaking cross po na yun sa taas po ng bundok, yan po yung aming pupuntahan. Kaya samahan nyo po kami hanggang sa matapos po ang video na to. At ipapaliwanag ko sa inyo, aalamin natin kung paano at bakit nagkaroon ng malaking cross dyan sa itaas ng bundok. So tara, samahan nyo kami. Nandito na kami sa ilog. May madadaanan kaming ilog bago kami makatawid doon sa kabila sa pupuntahan natin. Marami din pong bakas ng motor dito, pero kami ni Ayon ay mas pinili namin na maglakad. So sigurado mababasa yung ating sapatos. Buti si Ayon nakatsinelas. Eto na. Ito na yung ilog. Dito sila dumadaan? Oo. So ayun lang yung pupuntahan natin oh. Baka ito ibang daanan naman to yun. Baka doon talaga. So ayan na po, kailangan ko na magpabasa ng aking sapatos. Pero pasma. Ang lamig. Kaya nga. Lawak ng ilog na to. Yung bundok po na yun oh, abot na yung ulap. Meron pang mga kalsada papunta doon pero hindi natin pa pwedeng kasundan yan. Dito tayo muna. Try muna po namin dito. Kasi wala po kaming tour guide ngayon. Ay, iba dito. May mga batas din na motor. Oo. Ayun nga. Imagine, sobrang lawak ng ilog na ito. Doon lang kami galing kanina. Mula sa Oriental Mindoro, naglakbay kami ni Ayon ng mga 3 oras siguro. Tapos, ano na? Madaling araw pa kami nag-travel. Madaling araw kami umalis. Nakarating kami dito alas 8. So ngayon, nagmotor pa kami, yung dadaanan lang ay parang daan lang ng tao. Tapos iniwan na namin yung motor dahil hindi na po talaga kaya. At naglakad pa kami ni Ayon ng mga 20 minutes bago namin narating ang lugar na ito. Pero ngayon, hindi pa kami sigurado dahil hindi namin alam kung saan yung daanan. Pero nakikita na natin yung cross. Ayun, oh. Yun yung natanaw natin kanina. Pero dito ang dami ding bakas, no? Ay, malalim pala dyan. Oo. May harang. Hindi pala hindi makadaan ng motor dito.
Oo. Doon talaga. Kasi nga malalim talaga. Oh, blue na yun doon, gag-green na. So Hindi kami malalim. makakatawid. Hindi kami makatawid dyan, malalim. Oo. So maghanap kami ng ibang daanan. Ito malalim din. Kaya pala din nila pinapapasok ang motor. Oo. Kasi nga yung motor namin, Mio lang. Yung kanyang battery, nasa apakan. Kaya sabi nila, hindi daw makakapasok dahil malulubog yung battery. Kasi nga malalim nga pala talaga. Try mo ngayon? Ha? Yun o, may mga bato-bato naman yan. Dandahan lang. Pag medyo malalim, balik ka kagad. Hi. Ha? Malalim? So malalim daw sabi ni Ayon. Maghanap kami ng ibang dadaanan. Ito try ni Ayon na tawirin muna yung ilog bago ako susunod. Sige. So ayun, pwede. Tatawid na rin ako. Ayan. Kanina pa kami naliligaw. Hindi namin alam kung saan kami dadaan. Buti lang mayroong nakapagturo sa amin na pwede dito sa may tulay. Tulay nga. May nga talaga. Be careful lang talaga. Ayan, kunting ingat lang. Sana matibay dito. Buwis buhay na tulay. Sa loob, may bakas na pinagtayuan ng bahay. Ayun o. Hollow blocks din o. Mga hollow blocks. Tsaka doon, yung dinaanan natin. Ay, oo. Ito po, papakita ko muna sa inyo. Ayan po. Mga haligi na lang ang natira pero bahay ito. Ayun pa. Sabihin, malaking bahay ito dito noon. Baka dito yung simbahan. Siguro. Ayun o. Ay, malaki nga. Ayun pa o. Tabi-tabi po. Tapos ang daming bulaklak na bugambilya. Ayan o. Ayan, simentado. So, sinibulan na ng kahoy na malaki. Sakto lang rin pagpunta natin dito yun, hindi umuulan. Kasi pag umuulan to, bukod dun sa hindi kami makadaan sa may ilog na malaki, baha, ay maputik dito. Hanggang dito, marami palang kabayan siguro dito noon. Oh. Ayan po oh. Ay oo. Dami nga kabayan.
Ito may lumang tulay. Kinikilabutan po ako. Kasi mamaya meron pa tayong ikukwento sa inyo. May nagkwento lang rin po tungkol sa lugar po na ito. Kaya tapusin niyo po ang video na to para malaman ninyo ang kabuuang kwento. Doon lang kami galing oh. Pero umikot pa kami doon sa kabila para lang makatawid dito. Sabihin to yun, maraming kabayan dito noon no? Dikit-dikit din pati. Oo. Parang yung pinakita natin na mga ghost town. At saka yung kanilang mga mga bahay, walang steel bar. Oo, sinauna. Panahon pa natin ng Kastila. So ayun na naman. Marami na naman magtatanong sa atin kung anong nangyari, ganito. O ito po. Yan, mga bakas pa ng pinagtayo ng bahay. So kami, ang pinunta lang po namin dito ay yung malaking krus at saka yung grotto ni Mama Mary. So nagkataon na sa mga dinaanan namin ay meron po kaming nakita na mga dating pinagtayuan ng bahay. Kaya hindi rin po namin alam yung kwento. Nagtanong-tanong din kami kanina pero wala eh. Wala may nakakaalam ng kwento talaga dito o tikom lang yung bibig nila. Saan? Ay oo, ayun pa oh. Yan sa puno na yan. Ay, napapansin ko sa tuwing mayroong mga bulaklak na bugambilya, mayroong bahay. Oo, kasi noong unang panahon yung bulaklak lang, yan lang eh. Walang ibang bulaklak noon. Mga gumamela. Ay oo. Yun po pala yung pinakadaan no. Sumuka lang. Parang release siya ng tren. Ibig sabihin talagang nandiyan na. Ay eto na. Ito na po. Mapapansin nyo may lumang hagdan. Ito daw po kasi ay trivia lang. Nasa 152 step yung hagdan na ito. Pero kung mapapansin mo, sira-sira na oh. Tabi po. Mamaya ako na ikukwento sa inyo yung kwento dito. Kasi hinihingal talaga ako. Taas. Dito pala. Hindi lang kasi itong nilakad namin eh. Doon pa oh. Sa patag. Naglakad na po kami ng 1 oras. Motor kami galing Oriental 3 oras. Tapos naglakad kami ng 1 oras papunta dito sa lugar na to. Ibig sabihin po noon maganda to. Ngayon parang itinago na siya yun no. Kasi puro kagubatan na oh. Puro kahoy. Saka hindi na siya masyado ang dayuhin. Oo. Pero sabi ng nakausap natin kanina, tuwing mahal na araw maraming pupunta dito. May bahay dito sa taas. So hanggang dito. May bahay dyan sa taas.
Oo. Ito po palatandaan, once na maligaw, binabali yung mga sanga. Puro makahiya. Buti lang nakasapatos ako. Ay, ayan na yung krus. Ayan na ngayon. Salamat. At natuntun din namin. So nandiyan na rin yung gruto ni Mama Mary. Nandito na po tayo ngayon sa itaas. At yung bundok po na yan po yung mga nadaanan natin kanina habang papunta kami dito. So dito ay mayroong mga siguro rest house yan noon. Tapos eto, kaya lang mga sira na. At dito naman ay mayroong abandonadong swimming pool. Wala na rin pong tubig. Tapos dito yung tulay, ayan. At ayun na si Ayon. So ayun yung gruto ni Mama Mary. Yung sinasabi nila na yung mata daw ay ginto. Pero pag ako ang tumingin, parang umiiyak ng dugo si Mama Mary. Tapos dyan mayroong mga lamesa-lamesa. At yung cross na pinakamataas ay hanapin pa natin kasi parang nasa tuktok yun eh. Yung malaking cross. So tara, samahan nyo kami ni Ayon. Maraming salamat ulit sa mga nagpapadala po sa ating GCash. At sa mga hindi po nag-skip ng commercial, sa nagpapadala po ng support thanks. At sa patuloy na nagsasubscribe, nagsishare ng amin po mga video. Maraming salamat po sa inyo. Dahil sa inyong pong kabaitan, ay mas marami po tayong natutulungan. Si Lord na po yung bahala po sa inyo. Ipagpaumanin nyo po yung aking boses dahil sinisipon tayo. May ilaw. Hindi po. Ay, parang simbahan pala ito dati. Simbahan. Oo. Sabay doon ng ano. Oo. Simbahan na to. Kaya nga. Kasi yung sinaunang simbahan, hindi siya as in bahay, hindi. Parang yung pinakaano lang nila yung rebulto, tapos yung mga tao, dyan lang sa ano, sa harap. Kaya nga no. Ayan po, malalaking bato. So, pinaganda na lang nila. Ayun yung bubong niya. Ito yung ano, sinaunang siminto. Oo. Yung ano, malalaking ano. Kaya nga. Malaking bato. Para siyang nasa Intramuros. Pinulayan lang. Ito po yung nasa gitna ng bundok kaya nakapagtataka lang na kung paano nila ito nagawa. Oo, kapantay na natin yung pinakamataas na punto ko. Kaya yung pinakita natin kanina. Dito, parang may pinakaano siya. So simbahan po pala to. Ito yung pinaka-altar nila. Dito yung mga tao. Ito pumupunta. Tuwing mahal na araw daw po, maraming pupunta dito. Ayan yung mga bato. Ayan yung mga bato. Pero ito hindi na pwede itong sabihin na ginawa pa ito ng tao eh. Oo, hindi na. Talagang natural. Ayan. Ano yan, kaya nilang pasanin? So ayan po, may mga bulaklak pa rin ng bugambilya. So saan tayo pwedeng dumaan papunta sa taas? Hanapin namin yung daanan papunta doon sa taas. Ganda ng pagka-cave niya.
Kinabahan ako, akala ko kung ano. Yung pala mga patay na Kohol. kohol o suso. Dami kasing butas-butas eh. Tara. Ganda ng kanon. Okay. Wala kasing may nakalagay no ng mga karatulaman lang na pwedeng mabasa. Wala. Kung kailan ito nagsimula. At saka wala silang ipinaspel kahit man lang dito. Oo. Wala tayong mapagtanungan. Pero po, may mga pwedeng, may mga kinabitan ng ilaw, yun no? So, ibig sabihin to noon, mayroong ilaw. So, pupunta na tayo ngayon sa grotto ni Mama Mary. Sasabi nilang ginto yung mata. Kung hindi lang po masukal yung bundok na yan, tanaw na tanaw po yung ibaba. Pero mamaya, sikapin nating maakyat yung cross. Sana makita natin yung daanan. Ngayon po kasi, wala kaming tour guide ni Ayon. Dalawa lang talaga. Dalawa lang kami. Kung paano kami nakarating, nagtanong-tanong lang talaga. At salamat kay Lord dahil meron siya mga ginamit na tao na pwedeng maging kasangkapan para makarating kami dito. Dito mataas na rin eh. Kakaiba talaga yung mga bato dito. Ah. Ito nga. So ito na yung grotto ni Mama Mary. Di ba? Sobrang laki pag dito. Yan po. Pero kung nakapagtataka no, na hindi pa siya lumuluma. Bago-bago. Laki pala na to. Kaya 7 flat. tingnan natin kung nasaan. Dapat pala nagdala tayo ng kandila no. So mayroon pong mga nag-aalay. May lagayan po ng pera dito. Kaya kung kayo ay nakaabot sa video na to, tiyak masabi nyo na may pera talaga kasi sa mga nakaraang video natin, hindi nila tinatapos yung video. Tapos magsasabi na wala naman daw pera. Pero kung tinapos na nila yung video, mapapanood nila doon. So dito po may mga pera, dito po nilalagay yung kanilang mga alay kapag sila po ay nagwi-wish sa lugar po na ito. At doon may butas sa likod. So dati parang mayroon din pong ilaw. Ayan. At may mga nagtitirik po ng kandila kasi tuwing mahal na araw daw po ay maraming pupunta dito. So, yun po yung dinaanan namin. Yan po yung hagdan na yan. Tapos, yun po sinasabi ko sa inyo na rest house. Maganda din siya kung malinis. Tapos, yun po yung isa. At yun po yung ilog na aming dinaanan. Mamaya, kung makakyat tayo sa cross, ay sikapin natin na maipakita sa inyo yung overview. So ayan, sa wakas nahanap na rin namin yung cross. Sobrang taas, nakakahingal. Thank you Lord, kinaya namin. Ayun yan yung bangin na dinaanan namin. Walang hagdan na, tangi mo lang makapitan, puro bato. Grabe no, paano lang nila ito ilagay ito dito. Kita ang dinaanan natin Kaya nga. Kapansin-pansin yon. Itong bato na to, parang kalsada papunta doon. Kaya nga.
Pero hindi po to ginawa, kundi natural lang po. Grabe. So nandito na kami sa mismong tuktok ng bundok. Ayan. So yun, yung bundok na yun, doon kami dumaan ni Ayon. At yung may ilog na yan, yan ang tinawid namin. Tapos umikot kami doon papunta sa ibaba. Ayan. Oo. Taas ng bundok oh. So dito daw po ang kwento-kwento ay mayroon daw pong isang pari na dito daw po ibinitay sa lugar na ito. Dito daw po siya namatay. So hindi lang natin alam kung related ba yung simbahan na yun sa baba o pinagawa na lang after nang mangyari yon. Pero makikita natin yung mga kabahayan dun sa baba na mga ruins na lang yung natira, ay parang patunay na ito ay nangyari noong panahon pa ng Kastila. Kasi kanina nagtanong-tanong tayo dun sa mga dinaanan natin, hindi nila alam yung totoong kwento. Ayun po, yung mga nakikita niyo pong punong kahoy na yan na nakatayo, yan po ay mga pine tree. Kaya para kayong nasa Baguio. At tuwing umaga ay sobrang lamig po dyan. At yan po yung sinasabi nilang summit, yung mga bundok na yan, naabot na po yung ulap. So thank you Lord, dahil kahit paano, kahit wala kaming tour guide, ay narating namin ang lugar na ito. Ano masabi mo yun? Speechless. Walang masabi si Ayon. Ang taas pala no? Kaya nga. Ng cross na ito. Sobrang taas. Doon pa lang pagka ano pa lang natin, ito na ang bumugan na yung cross na to. Katunayan po, nung nandun pala kami sa malayo na yon, habang nagtatanong-tanong kami, ay ito kaagad yung nakita namin. Kaya kahit di po namin alam kung saan kami dadaan, ito na lang yung sinundan namin, itong cross na ito na malaki. At awa ni Lord, kahit papaano ay natuntun din namin. Sobrang dami namin napagdaanan. At ipapakita namin sa inyo yung mga nadaanan naming mga ilog, mga kalsada na kalabaw lang yung makadaan. So ganun yung napagdaanan namin bago makarating sa lugar na ito. Kaya sana ay paki-share nyo po yung video na to. Paabutin po natin ng 1 million para mas marami po tayong matulungan. So ayun, maraming salamat sa pagsama nyo po sa amin at sa mga bago pa lamang dito po sa ating YouTube channel. Huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at pakipindot po ng bell button para lagi po kayong updated sa mga video na ating pong ina-upload araw-araw. So muli maraming salamat and God bless. bye bye guys.